So yeah, good morning engineering buddies. Here we go again another day. Another set of tutorials here in engineering mathematics. So we're still here in differential calculus, no? So sorry guys if hindi ako nakagawa ng mga tutorials 2 months ago siguro I think, but try nating humabol, no? Try kong humabol para sa mga na-miss kong topics, subjects, para sa mga aspiring nating engineers na kukuha ng board exam nila next year, no? So ganun pa rin naman ang flow ng topics natin. We will start with the basic engineering math hanggang sa siguro higher mathematics, kung ano yung mga possible na lumabas, kung ano yung mga bagong trends sa mga recent board exams. Then after that, we will proceed to hydraulics, hydrology, then if kaya, structural engineering. No? So anyway, ano pa naman yun, mahabang journey pa yon. So, ituloy muna natin itong differential calculus, no? So, balikan ko lang ulit yung mga mahalagang theorems sa differential calculus, theorems on limits, yan, yung L'Hopital's rule, differentiation formulas, and other differentiation formulas ng trigonometric, inverse trigonometric, hyperbolic. Okay? Sige. So, actually, naaral din natin kung paano nga ba sa nagmula yung differentiation formula. Siguro, pero alam ko na video naman natin yan. So, yan, nag-solve tayo ng limits in different methods, no? L'Hopital's rule, then using algebra, no, yung mga kukunin natin yung kunwari ito, square of a binomial, yung mga ganyan, factorization, kukunin natin ng factors. Then, ang pinakamadali, calculator. No, kasi we will just substitute any value na malapit dun sa mismong limit. Okay? So, gumagana tong calculator technique na yan sa any kinds of problem involving limits. Okay? So, nag-umpisa tayo sa differentiation. Yan. Ayan. So, sige, tuloy na natin. Di ko lang sure kung anong problem na tayo. Tignan ko muna. Ilan na ba yung mga na-solve natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, problem number 10, I believe. Tama ba? Problem number 10 na tayo. Sige. Wait lang. I'll just check kung ilan na yung naging problem natin. So, nahinto tayo. Calculus. Problems 1 to 4 ng different ng calculus. 1 to. So, nag-umpisa dito yung problem 1, 2, 3, 4. Okay? Sige. So, problem number 5 na tayo sa differentiation. Sa derivative of a function. Okay? Sige. Note na natin to. Wait lang. Taas lang natin. Palaki natin ang screen. Okay. So, good to go tayo. So, problem number 5. Evaluate the first derivative of the implicit function. Okay. So, paano ba tayo nagde-derive ng implicit function or implicit differentiation? So, same lang naman tanong paraan kung paano tayo nagde-derive ng algebraic, no? Normal na derivative lang. Kaso nga lang, lagi natin tatandaan sa implicit function, kunwari, binigyan ka ng value na ganito, 2xy. So, ang derivative nito ay parang uv pa rin naman yan. So, derivative ng y is y prime.
Ano ba ang formula natin? Sorry, nakalimutan ako eh. Okay. Derivative ng UV is U derivative ng V plus V derivative ng U. So, dapat kabisado nyo itong differentiation formulas, guys. Plus V. Derivative nito, 2x ay 2. So, ganyan. So, parang lalabas, 2xy prime plus 2y. Yung derivative nito. Okay? So, same lang naman yan. Kung dapat kabisado nyo pa rin naman yung differentiation formulas. Ganun lang naman sa implicit function, no? So, try natin. Rewrite natin. So, 4x squared plus 2xy plus y squared is equal to 0. So, simulan natin. Derivative ng 4x squared is 8x. Alam na yan ng lahat. Plus, so, uv. U, derivative ng v. So, derivative ng y is y prime. So, v plus y. Derivative ng 2x is 2. Okay? Plus, ito naman, 2y y prime is equal to 0. Okay? So, ito, bakit naging 2y y prime? So, itong rule na to, itong rule na to, power rule. Okay? Power rule. Okay. Next, simplify na to. Yan lang yung differential calculus yan eh. After nito, algebra na to. Bakit? Kasi parang paghihiwa-hiwalay na natin siya eh. So, ito, pwede naman natin mas-simplify. Divide natin or multiply natin all sides by 1/2. Tapos magiging 4x plus xy prime plus y plus y prime is equal to 0. So, ang goal natin dito is mahanap yung y prime. So, ano lang natin to, yung i-group lang natin. So, itabi natin sa lahat ng sa right side, sa left side na to, yung may mga y prime. Yan. Tapos, i-kabila natin yung mga wala. So, negative 4x minus 1. So, transpose lang natin sa kabilang side yung mga walang y prime na nakatabi. Tapos dito, y prime. Factor natin sila kasi common factor ng xy prime plus yy prime is y prime. So, x plus y is equal to negative 4x minus y. So, kauli-huli yan, ang y prime natin is just negative 4x minus y all over x plus y. So, yan ang sagot natin. Okay? So, I believe it's tabi ka pareho ng ano natin. Ito, letter B. Kasi pinactor out lang niya yung negative sign. Nilagay niya dito para mawala to, tapos naging plus yan. So, ganun lang naman yun, okay? But we will arrive on the same answer. Okay? It's on problem number 6. What is the first derivative of the function dy over dx? Okay. What is the first derivative? Dy over dx of the expression quantity xy raised to x is equal to e. Paano natin gagawin to? Para exponential function. So, rewrite lang natin. Xy. X is equal to e. So, paano natin gagawin? I-take, para sa akin, ang una natin gawin, take the natural logarithm of both sides. Paano natin gagawin yun? So, ln of xy raised to x is equal to ln of e. Tapos, alam natin, itong ln of e ay ln of xy raised to e. Re-write natin as x ln xy is equal to ln of e. Pero alam natin na ln of e is importante natin.
Alam natin yung ln of e is just equal to 1. So, lalabas dito, x ln of xy is equal to 1. Next, ano pa? Pwede pa natin i-simplify. Alam natin sa rule ng logarithm, ito ay x ln of x plus x ln of y is equal to 1. So, dito, madali na natin madi-differentiate. Okay? Madali na natin madi-differentiate to. Paano? So, derivative ng 1, malamang 0 naman yan. Tapos, itong x ln of x, balikan natin yung mga formula. So, ln of u. So, ln of u is du over u. Okay? Du over u ito. So, x du, so dx, so 1 over u is x, yan, plus x. So, y prime, dy over dx, all over x pa rin, plus ln of y is equal to 0. Okay? So, after nito, tapos na yung algebra, tapos na yung calculus ito na yung calculus dyan eh. So, gawin na natin yung algebra. Ibig sabihin, i-factor, i-grouping na natin sila. Kasi kailangan naman natin ano tong y prime, no? So, paano gagawin natin? Ito, wag mo iaalis dito sa side na to yung y prime. Teka, mali pala. dy, mali pala dito, xy pala to. Sorry. Ito y. Kasi du over u nga pala. So, y. Okay. Is equal to negative 1. Teka. Kulang pala to na plus ln of x. Minsan nalagyan ko. Ito ay plus ln of x plus x y prime over y plus ln of y. So dito, negative 1 minus ln of x minus ln of y. Tama? Tapos ito, pwede natin pagsamahin. Paano? X, y prime all over y is just equal to negative 1 minus ln of x and xy. Okay? So dito, na rin ito nakalagay na yung sagot. So, ang next natin gagawin, simplify lang. Kailangan natin yung y prime, no? So, i-transpose sa kabilang side yung xy. Negative y minus y. Tama ba? ln ng xy all over x. Yan ang sagot natin. Okay? So, ano yung kapareho na dyan? Negative y. Y minus ln of xy. Negative y. Dapat negative. Ito, letter A. Letter A ang tamang sagot. So, dito kasi kaya ganito yung sagot niya, finactor pa niya to. So, alam ko naman kaya niya na to kung paano gawin natin dyan. Finactor niya yung y kasi common ano ng dalawa. Okay? Sinimplify pa niya. Pero tama na tayo dito. Okay? At nandito to. Hindi ko ba ito na-solve? Hindi ko na matandaan.
I think na-solve ko na to. Kaya to may sagot na. Anyway, sige, problem number 6 tayo. Problem number 7. Okay. If a is a simple constant, what is the derivative of y is equal to x raised to a? So, madali lang naman to. If simple constant yan, sulat natin is x raised to a. Ano bang rule natin? So, madali lang to. So, y prime is just a. X, ibababa mo to eh. So, tapos ito dot minus 1. So, a minus 1. So, yun yung sagot natin. So, basic. Pag mga ganito tanong nyo sa board exam, pamigay na to. Okay? Next. To, feeling ko na-solve na to. Kaya may sagot ako. Okay. Kaya na, okay, marami pa pala, no? Okay. So, problem number 8 tayo. Problem number 8. Given the equation y is equal to e raised to ln of x, quantity yan, squared, find the y prime. Okay? So, rewrite natin, y is equal to e raised to ln of x squared. Paano gagamitin natin formula? Gamit lang tayo ng formula e raised to ln of u is just u. Meron ba dito niyan? Tingnan natin kung tama ba ako. Ito. O kaya EU, DU. Ay, hindi pala to. E raised to ln of u eh. I think shorthand method na to naalala ko. Yan. So, pag nakakita kayo ng gantong problem, kasi board exam is more on time management, oh. Oras ang kalaban mo dito, eh. So, tandaan nyo na itong form. Kapag may nakita kayong gantong form, tandaan nyo na to. Okay? So, paano ba yan? So, dito kasi sa problem na to, ang lalabas kasi niyan, magiging y. Sabi dito, e ln of is u. So, ibig sabihin ito, magiging x squared lang. Tapos, ang y prime lang niyan, y prime is just 2x. Okay? Yan. Tandaan nyo to, guys. Para mapadali yung buhay nyo sa calculus. Tandaan nyo to. Okay? Some other time, pakita rin natin kung i-prove natin kung tama ba talaga yan. But for now, let's continue solving problems. So, problem number 9. Problem number 9. Find the derivative with respect to the function square root ng 2 minus 3x squared. So, madali lang naman to. Re-write lang natin. So, y is equal to square root ng 2 minus 3x squared. Kung ako ginagawa ko dyan, re-write ko sa as ganito. Raised to 1 half. So, paano ba yan? So, y prime, chain rule lang naman to, 1 half. 2 minus 3x squared. 1 half minus, teka lang. Teka, mali. May shortcut pala to. du over 2 square root of 2 pala. 2 square root of u. Para hindi na kayo dumaan sa ganito, tandaan nyo na pala to. Pag square root of u, du over 2 square root of u. Yan. Hindi ko kasi kabisado yung ibang formula kasi doon ako nakaano sa original eh. Pero, ayan.
Gamitin natin yung isa para mapadali yung ano natin. So, pag ganito daw, du. So, magiging derivative ng loob, 2 minus 3x squared. Diba? Du over dx to eh. Parang ganyan na form. Over u. Over 2u pala. Ano ba u? Ito. Negative. Sige. Try ko na nga lang itong isa. Yung chain rule. Okay, so 1 half. 2 minus 3x squared. So 1 half minus 1 is negative 1 half. Derivative ng loob. Bali ito 0. So negative 6x. Tama ba? Negative 6x. Ganyan na yun. Next. Ito makakancel to. Magiging 3. So negative 3x all over 2 minus 3x squared raised to 1 half. So yun na yung sagot. Chain rule lang to. Huwag niyo pala kabisaduhin lahat ng mga formula ng panggulo lang. I mean, hindi naman panggulo, parang shorthand na formula. Aside sa ganito, ito tandaan nyo to. Pero kapag sa ganitong algebraic, madali lang, pinaka-powerful pa rin yung chain rule. Okay? Yeah. So, I believe last problem muna to sa video na to. Problem number 10. So, find dy over dx if y is equal to ln of square root of x. So, rewrite natin y is equal to ln square root of x. So, next natin y prime. Same pattern naman. Kapag ganitong ln of ano natin, hanapin natin kung paano natin sinosolve. Base doon sa formula. ln. Parang ganito rin siya. du over u pa din. du over u pa din. So, parang ito kasi, ano ba yung du? Di ba parang magiging ano to eh. Ang unit to is x. 1 half, di ba? So, ano ba yung du? Ang du niya is 1 half x negative 1 half. Okay, so nakalagay du over u. So, 1 over 2 x raised to 1 half over u over square root of x. Ay, over x raised to 1 half. Tama. Next. Simplify lang natin. Ang ano dito parang kasing kalalabasan nito is, di ba, 1 half. 2x 1 half divide by parang multiply na lang natin. Parang ganyan yan eh. So, magiging sagot nito is 1 all over 2x is equal to y prime. So, yan yung sagot natin. Okay? Yan. So, I believe that's letter C. Okay? And so, tigil na lang muna natin dito sa problem number 10, yung pagbabalik natin sa differential calculus. No? So, yan. So, bago tayo mag-end, so I just want to thank you para dun sa mga supporters ko pa rin, sa mga viewers ko here in YouTube and TikTok. No? So, we will try to catch up para dun sa mga aspiring nating engineers na na
planning to take the board exam next year, no? So, yan. So, for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel, Mr. C, and sa TikTok din. And, yun. So, happy learning. Keep watching. Padayon Engineers.